Of Congressman of Governor Salceda. Thank you, man. Maraming salamat po, Congressman Gores. First time na pinakita yung mapa ng Italiano, ano po? First time in public na makita na pinasenta ni Congressman Gores, Italian map of Southeast Asia, including its old name, 300 years ago, at walang pangalang South China Sea. Wala. No Mare de Chin. Kasi merong Mare de Indies, no? The Indi, that's Indian Ocean. But I looked at the words there. There is no Mare de Chin. In other words, at that point, there was no recognition of a China Sea. And of course, kaya na existed yung panahon yun. Meron na silang 6,000 years of history. That's correct. Even Limahong crossed that ocean when he attacked the Philippines, and they landed in my town, by the way, in Donggalo, Parañaque. Kaya maraming matangkad dyan sa Mountain Province, sa Benguet, mga remnants ni Limahong, yung hinabol ng mga Chinese. History. Okay. Ano ba yun, sige. Papakita lang. Public diplomacy. Governor Joey Salceda. Nag-fall ba under public diplomacy yung inyong kampanya na parang allergic ang parasyo? Hindi naman sila allergic. Actually, hindi naman pwede maging state policy talaga. Kasi ito ituro sa akin ni Father Jose Blanco. Yung po nagturo sa akin ng active non-violence. And I think this is properly within the domain ng unempowered people of taking destiny and rising up to the challenge of duty. Aba, kung iiwanan lang natin dyan na kaya nga binoto natin si Noynoy para support, we have to support him so he will succeed. And why we are supporting him? To show that the people are united behind efforts of the national government to enforce the national sovereignty and to recover the national honor which has been so shamed internationally. Eh sana, unang-una, ang yabang-yabang kanina, abe, economic reprisal ng China. Tingnan nyo nga net foreign direct investment ng China from year 2000 to 2009, 4-0. 2009, 2000, 0. 2001, 0. These are from the central bank. So, ano ba pinagsasabi? Mabuti pa tayo ang may ano doon, next. O kahit sa, hindi kasi yan sunod-sunod, ano? Next mo na yan. Okay. Kung remittances, $21 million lang. 21.6 out of 18.8 billion. At saka hindi naman nila kakayanin mag-enforce pagdating sa Hong Kong. Next. Pagdating sa rivals talaga, mukhang maganda sana ang market na siya ngayon kasi 178,000 na siya ng 2010. Tapos first 4 months, nag-77,000 siya, up 18%, samantala yung buong market, up 5.4. Next. Yan po yung 5.4. Pagdating sa OFW deployment, hanggang 8,771 lang naman talaga ang nandun. Out of the total of 3 million. Next. Ayan, ang sinasabi nila, may approved FDI. Pero pumasok pa. Ang tunay na pera pumapasok is yung pumapasok sa central bank at registered. Kung may pera sila dito, hindi yun registered. Hindi yun ka. Kaya yun yung sinasabi nila, meron daw eh. Sabi ko walang pumasok sa central bank. Next. Mabuti pa tayo, ang hirap ng ano ng central bank para hindi nyo maintindihan. Pag inanap nyo dyan, nasettle mo ba? Yun, ito. Pinalaki-laki na lang namin. Direct investment abroad. Next. Nasettle mo ba? Hindi. Ayan po. Tayo ang may investment sa China. Sila ang walang investment sa atin. Ang total residence investment abroad is about 6 billion, of which about 5 billion is in China. I'm not talking about the large Filipino-Chinese taipans. Pero sila may investment dito. Kung itlog, kung makikita mo pagdating sa foreign direct investments, may pa-approve. Ek lang yun. Billions of dollars or pesos? Ako rin. Investment natin. $5 billion. Tayo may investment. So, kung ang kanilang economic reprisal is to threaten an investor pull out, tayo ang pwede mag-ganon yun. Anyway, back tayo doon. Ang pinaka-ano daw nila, then ang China daw, back tayo sa pinaka-una.
Next. Asan yung bang imports? Hindi kasi ito, I was not supposed usually ginaganon-ganon ko na yan. Hindi ko alam na may presentation pala dito. Ang totoo niyan, tayo may trade deficit sa China. We import more from them. Okay? And let me just show you some figures back. Pag makikita mo yan, suriin mo, tingnan mo yung BOP doon po sa Bangko Sentral. Ang binili lang natin na final goods, ito po yung baso, umabot lang po ng 7.4 billion dollars in 2010. Ang pangkabuang konsumo ng Pilipinas, sumabot ng 144 billion. So, ibig sabihin, ang in-import natin, 5% lang. Maniniwala ba kayo nun? So, ang ibig sabihin niya, kaya mura, kasi hindi nagbabayad ng buwis. Kayo lang nagsabi nun. Pero ang sinasabi ko, so, dahil daw nakakasira ng ekonomiya, I don't think that holds at all. Ang sinasabi ko, sa ganitong relasyon ng China at Pilipinas, China ang nakikinabang sa atin. Hindi po tayo. Dahil tayo magkano para sa kanila. Easily, ang Pilipinas po ay about $12 billion market for China, for Chinese exports in the Philippines. If you include the Divisoria, Binondo, Greenhills, etc. Tapos, kung mura yan, mura dahil hindi nagbabayad ng buwis, mura dahil sinubsidyo ng undervalued yuan. Sa yuan pa lang 52% undervalued ng China, so sinusubsidyo ng Estado ng China. Kaya mura yung mga yan dahil sinusubsidyo nila. Ilan po? Bibilangin natin, simula, halimbawa, 1991, na tayo po pumasok sa import liberalization, 1988. Ilan bang namatay ng mga kumpanya dahil po sa cheap Chinese imports. So sila ang nag-destroy ng maraming trabaho dito. In fact, single-handedly, hinalo out nila yung industrial base ng Pilipinas. Kasi hindi naman makalaban. Dahil subsidized nga ng Chinese government through the undervaluation of the yuan. Mura kasi yung currency nila, automatic, kahit mahal ang production, pagdating dito mura dahil sa currency effect. So, yan ang sinasabi ko. Kaya, ang ayaw pala talaga sa nangyayari is that there's a climate of helplessness that's being peddled around. Na sinasabi niya, uy, huwag niyong gagawin yan. Kasi magagalit ang China, economic reprise, tayo na nga ang pinasukan. And by the way, the bully is not in our neighbor. The bully is in our backyard. If they want to talk, let's talk after you get out of my backyard.